Hi, welcome to Math TV. Ngayon po ang video ito, aking ituturo sa inyo paanong pag-solve ng equation containing decimals. Tapusin nyo lamang ang video ito hanggang sa dulo upang ikaw ay mayroong matutunan. Ngayon, ito ang ating part 2. Ang part 1, ang kanyang link ay nasa description box. Click nyo lamang po, nasa baba po. Okay, so ngayon po ang ating given sa ating part 2 na example, solve the equation x minus 0.2 over 0.3 plus 5 equals 5x plus 0.1 over 0.7. Again, ang rule niya dito, number 1, multiply both members of the equation by a power of 10 that corresponds to the largest number of decimal places appearing in any terms. Number 2, clear the equation of fractions. Number 3, transpose and combine similar terms. Number 4, divide both members by the coefficient of the unknown quantity. Ito po ang rule sa pag-solve ng equations containing decimals. Ito ngayon ang ating part 2. Ngayon ang given natin na example siya ay fractions. Okay, paano natin i-solve? Okay, tapusin nyo ang video ito. Now, atin nang simulan. Ngayon, para mawala ang decimal point na ito, so ating i-multiply by the power of 10. Okay, kasi tingnan nyo po ang clue dito ay ang given natin na example, only one decimal place. Okay, so i-multiply natin both numerator and denominator by 10. At ito ang kanyang product. Okay, so ito ang result, 10x minus 2 over 3 plus 5, kinopya lang natin yung plus 5, equals 50x plus 1 over 7. So ito po ang product ng ating i-multiply by 10 ang numerator and denominator both side. Kasunod, ating kunin ang kanyang LCD. Itong 3 and 7. So ang kanyang LCD dito ay 21. Na pag i-divide natin dito sa denominator yung kanilang LCD at ang kanilang magiging quotient ng ating i-multiply sa numerator. Ganito po. So itong 21, so divided by 3, that is 7. Okay? Then yung 7, yung multiply natin dito sa 10x minus 2. Then yung plus 5, sulat natin itong plus 5, i-times natin siya sa LCD natin kanina na 21. Okay? Equals, ganon din ang ating gagawin, gaya ng unang fraction natin ginawa, ganon din dito sa pangalawang fraction. So, ang 21 i-divide natin dito sa denominator na 7. So, 21 divided by 7 at ang kanyang quotient ay ating siyang i-multiply dito sa numerator. So, that is 3. So, 3 times 50x plus 1. Okay, so ngayon po, tayo na ngayon ay mag-multiply 7 times 10x. That is 70x. Then 7 times negative 2, that is negative 14. Plus 5 times 21, that is 105. Then equals 3 times 50x, that is 150x. Then 3 times positive 1, that is positive 3. So ito po ang kanyang product. Tayo ngayon ay mag-transpose at mag-combine ng like term. Okay, so pagsamahin natin 70x, then itong 150x, i-transpose natin dito sa kabila, ito ay magiging negative 150x. Then itong 3, sulat natin. Then, transpose natin itong negative 14 dito sa kabila, magiging positive 14. Then, itong 105 na positive ay magiging
negative 105. Ngayon atin nang simplify 70x minus 150x, that is negative 80x, equals 3 plus 14 minus 105, that is equals negative 88. Then divide natin by negative 80. So, negative 80 divided by negative 80, cancel na ito. Ang natira dito ay yung x na lang. Then, sa kabila, divide rin natin sa negative 80. So, negative 88 divided by negative 80 by using long method division. So, ang value of x dito ay 1.1. Ito po ang kanyang value of x. Ngayon, it's your turn. Okay, so check nyo po ito kung tama ito ang ating value ng x na 1.1. Sa pag-check, isubstitute lang ang value of x doon sa original na equation. Comment your answer sa inyong pag-check. Ngayon, bago tayo magtapos, tayo muna ay mag-shoutout. Shoutout kay Jerome Hilario. Yan po, Kamat Like TV. Kaya ngayon, kung meron kang natutunan, pakipindot naman ang like. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, pakipindot naman ang subscribe, maging ang bell notification upang ikaw ay laging naka-update sa mga bagong video na i-upload sa akin channel na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.